May amoy ng bawang at mantikilya ang hangin sa Trattoria da Amore tuwing alas 5 ng hapon. Yung oras na nag-uumpisang dumagsa ang mga customer at nagiging mas mabilis ang tibok ng kusina kaysa sa mismong relo sa dingding. Sa bawat tunog ng kutsilyo sa chopping board, sa bawat kalansing ng baso, alam ni Lia Maristela Aguirre na kailangan niyang maging mas maingat kaysa sa karaniwan. Hindi dahil mahina siya, kabaliktaran. May kakaiba sa kanya, sa paraan ng pagtayo niya, sa tuwid niyang balikat, sa disiplina ng mga kamay niyang laging maayos magdala ng tray. Hindi siya yung waitress na palaging nagmamadali at nagkakamali dahil sa pagod. Kapag naglalakad si Lia, parang may ritmo, parang sinanay ng panahon na huwag magpakita ng takot. Pero pagdating sa bahay, doon lumalabas ang totoong bigat. Sa maliit nilang inuupahang apartamento sa may kanto ng isang lumang eskineta sa Ermita, una niyang ginagawa ang pagtupakulo ng tubig sa takure. Sumisilip ang kapatid niyang si Nico Aguirre, nakasabit ang earphone sa leeg, hawak ang lumang notebook. "Ate, may quiz ako bukas sa math," sabi ni Nico, pilit na matatag pero halatang kinakabahan. "Hindi ko gets yung last part." Inabot ni Lia ang isang pirasong pandesal na pinipid niya sa almusal. "Kumain ka muna. Mamaya, bago ako umalis, titignan natin." "Ate, may bayarin na naman yung school." Mahina ulit si Nico, parang humihingi ng tawad kahit hindi naman kasalanan. Huminga si Lia, pinigil ang pagkakapit ng luha sa mata. "Alam ko, may tip ako kagabi, tsaka may konti pa sa alkansya. Aayusin natin ha." Sa kabilang kwarto, umuubo ang tiyahin niyang si Tia Pura Lontok, matandang babae na minsang naging malakas at masipag, pero ngayon, parang unti-unting hinihila ng sakit ang natitirang lakas. "Lia," tawag ni Tia Pura, paos. "Huwag kang magpupuyat masyado, anak." Lumapit si Lia, inayos ang kumot. "Sandali lang to, Ti. Pag nakaluwag-luwag na, papatingin ulit kita. Promise." Ngumiti si Tia Pura, pero may lungkot sa mata. "Ang dami mong pasanin. Parang mama mo." Napatingin si Lia sa sahig. Hindi niya sinagot. Kapag binanggit ang nanay, parang may pinto sa dibdib niyang ayaw bumukas. Pero lagi itong bumubukas kapag gabi, kapag tahimik na ang lahat, kapag siya na lang ang gising. Bago siya pumasok, dumaan siya sa butika ni Mang Rolly Cazania, maliit na tindahan na may lumang refrigerator at dekahong gamot na halatang paulit-ulit ng hinahawakan ng mga kapitbahay. "Ah, hiha," bati ni Mang Rolly, inaayos ang salamin sa mata. "Para kay Pura ulit. Ito na lang muna, sakto sa budget mo." "Salamat po, Mang Rolly," sabi ni Lia, inabot ang bayarin na barya at papel. "Sa susunod, babayaran ko yung kulang." "Wala yun. Ang mahalaga, humihingata," sagot ng matanda, tapos tumango. "Mag-iingat ka sa trabaho. Naririnig ko may mga VIP daw dyan." Tumigas ang panga ni Lia. "Oo po, paminsan-minsan." Hindi na siya nagdagdag. Hindi niya alam kung bakit, pero tuwing binabanggit ang VIP, parang may gumagalaw na anino sa paligid ng trattoria. Hindi mo makita, pero ramdam mo. Pagdating niya sa Trattoria da Amore, sinalubong siya agad ng boses ni Maricar Llorente, ang floor manager na laging parang may bit-bit na inis. "Lia, late ka ng 2 minutes!" Sinanhal ni Maricar habang hawak ang clipboard. "Akala mo ba biro ang trabaho ito?" "Pasensya na po, Ma'am Maricar. Dumaan lang po ako." Pinutol ni Maricar. "Huwag kang magpaliwanag. I-prepare mo na ang table 5 hanggang 8. May reservation at ikaw ang mag-handle ng section na yon." Hindi na bago. Kapag may mabigat na trabaho, kay Lia ibinabato. Kapag may mali, kay Lia ang sisi. Alam ito ng lahat, lalo na ang kaibigan niyang si Diana Sison na agad lumapit, nakakunot ang noo. "Ay nako, ang sama na naman ng araw niyan," bulong ni Diana habang tinutupi ang napkin. "Bakit ikaw na naman? Hindi ba pwedeng mag-rotate?" Ngumiti si Lia, pilit. "Okay lang, mas mabuti nang ako. Alam mo naman." "Alam ko," sabat ni Diana, masama ang tingin kay Maricar. "Inggit yan, kasi ikaw yung kayang bagdala ng customers nang hindi pilit." Mula sa kusina, sumigaw si Chef Santi Olivares. Malalim ang boses, may halong galit at pagmamalasakit. "Lia, sabihin mo sa floor, bawal ang late order ng carbonara. Magagalit ako." "Opo, Chef Santi," mabilis na sagot ni Lia.
Tumango siya kay Diana. Mamaya tayo usap ulit. Habang nag-aayos siya ng mesa, dumaan ng dishwash boy na si Japoy Manalang, may hawak na basket ng baso. Tahimik si Japoy, pero ang mata niya parang laging nagbibilang ng panganib. Lia! Mahinang tawag ni Japoy, halos di marinig sa ingay. May nakita ako sa labas. Yung lalaking parating nakatambay sa poste. Nandun na naman. Napatingin si Lia sa bintana. Sa labas, may lalaking nakasombrero, nakasandal sa pader, kunwari nagyoyosi. Hindi siya mukhang customer, mukha siyang nagmamasid. Sino? Tanong ni Lia, dahan-dahan. Hindi ko kilala, sagot ni Japoy, pero parang inaabangan kung sino ang lalabas. Tumango si Lia, pinilit gawing normal ang boses. Sige, salamat. Ingat ka rin. Bago pa siya makapag-isip ng malalim, bumukas ang pinto ng trattorya at biglang lumamig ang hangin, kahit mainit naman sa labas. Parang sabay-sabay humina ang ingay sa loob, kahit ang mga kutsara tila tumigil sa paggalaw. Pumasok ang tatlong lalaking nakasuit, may mga mata na hindi tumitingin kung saan-saan, mata na sanay maghanap ng banta. Sa likod nila, isang lalaking mukhang nasa late 40s, matangkad, maayos ang gupit, at may presensya na hindi mo kayang baliwalain. Vittorio o Vito Moretti. Hindi siya sumisigaw, hindi siya palautos sa publiko, pero kapag naglakad siya papasok, parang may utos na agad kahit hindi pa siya nagsasalita. Tumahimik kayo. Kasunod niya ang kanang kamay na si Marco Balestri, mas bata, mas talimang tingin, at ang isang lalaking Pilipino na mukhang abogado, si Attorney Felix Tagle. Laging may dalang leather folder at phone na hindi niya binibitawan. Mula sa gilid, nag-ayos si Maricar ng postura. Biglang naging magalang. Good evening, sir. Welcome back. Hindi sumagot si Vito. Tumingin lang siya sa mesa nila, sa setting, sa mga baso. Parang hinuhusgahan ng buong lugar sa isang sulyap. Lumapit si Lia, dala ang water at menu, maingat ang bawat hakbang. Ramdam niya ang bigat ng tingin ni Marco sa kanya. Parang sinusukat siya. Good evening po, sabi ni Lia. Malinaw, hindi nanginginig. Table ready na po. May gusto po ba kayong water? Putol ni Marco, malamig. No ice. Opo, sagot ni Lia. Inilapag niya ang baso ng walang tunog. Hindi siya nagpakita ng kaba. Sa sandaling iyon, napansin ng kamay ni Vito. May peklat sa gilid ng hinlalaki. Maliit lang, pero halatang luma. Naisip ni Lia. Ilang taon kaya ang dala niyang sugat? Ilang kwento ang tinatago ng balat niya? Waitress, biglang sabi ni Vito, sa mababang tono pero malinaw ang bigkas. Napatingin si Lia. Yes sir? Sagot niya, diretso ang tingin. Saglit siyang tinitigan ni Vito. Hindi bastos, hindi malandit. Parang may hinahanap, parang may nakikitang piraso ng nakaraan na hindi niya matandaan kung saan niya napulot. Your name? Utos niya. Lia Aguirre po, sagot ni Lia. Simple. Napakurap si Vito, halos hindi halata. Aguirre, inuulit niya, parang sinusubukan ng tunog. Tumahimik si Marco. Mabilis na sumingit si Maricar. Nakangiti pero halatang kinakabahan. Sir, siya po ang isa sa best namin. Very efficient. Tinignan ni Vito si Maricar na parang insect lang. Tapos binalik ang tingin kay Lia. Efficient is not enough. Be careful. Opo, sagot ni Lia at umatras ng maayos. Pagbalik niya sa service area, nilapitan siya ni Diana, halos mabitawan ng tray. Grabe, nakatingin siya sa'yo. Anong sinabi? Name lang, bulong ni Lia. Huwag kang naingay. Hindi naman sa ano pero yung vibe niya, parang kapag nagkamali ka, hindi lang trabaho ang mawawala. Lumunok si Lia. Kaya nga dapat maingat. Sa kusina, muling sumigaw si Chef Santi. Lia, iserve mo yung antipasto sa VIP at siguraduhin mong perfect ang plating. Opo. Habang bitbit niya ang tray, naramdaman ng phone sa bulsa. Naka-silent iyon. Luma. May basag ang screen. Wala dapat tumatawag sa kanya ng oras na to, maliban kay Nico o kay Mang Rolly kung emergency, pero hindi ito tumunog. Instead, may ibang tunog sa harap. Ang host stand phone, yung landline na ginagamit for reservations. Biglang nagring ng mahaba, matinis at parang may dalang kaba na kumalat sa hangin. Napatingin si Maricar sa host stand, mabilis. Sagot, sagot.
Utos niya kay Diana, pero abala si Diana sa paghatid ng drinks. Si Leah, nakatayo sa gitna ng daanan, tray sa kamay, huminto saglit. Sa isang iglap, nagtagpo ang tingin nila ni Jepoy, at sa mata ni Jepoy may babala. Parang sinasabing, huwag. Sa VIP table, si Vita Moretti biglang tumingala sa direksyon ng ringing phone. Parang may pamilyar na tunog na bumangga sa alaala niya. At si Leah, kahit hindi pa kumikinos, naramdaman niyang may pinto na naman sa dibdib niya ang unti-unting bumubukas. Pinto ng isang mundo na matagal niyang pinilit sarahan. Hindi tumitigil ang pag-ring ng landline sa host stand. Mahaba, matinis, parang sinasadya nitong maghiwa ng katahimikan sa Trattoria di Amore. Saglit na parang nagkandado ang buong lugar. Ang mga kubyertos huminto sa kalansing, ang mga waiter na patingin sa isa't isa, at kahit si Chef Santi sa kusina ay tumigil sa sigaw. Si Leah, nakatayo sa gitna ng daanan, hawak pa rin ang tray ng antipasto. Naroon pa rin sa alaala niya ang tingin ni Jepoy. Hindi nagsalita pero malinaw ang mensahe, huwag. Sa VIP table, si Vito Moretti ay nakatingin sa direksyon ng ringing phone. Parang may bagay na umaakyat mula sa ilalim ng dibdib niya. Isang pamilyar na kaba na matagal niyang inilibing. Si Marco Balestri naman, bahagyang umangat ang baba, tila naghihintay kung sinong maglalakas loob sumagot. Diana! Biglang singhal ni Maricar mula sa gilid, hawak ang clipboard na parang pamalo. Sagot! Ano ba? Nandito po ako sa table 4. Pabulong na sagot ni Diana, halos umiiyak sa stress habang hawak ang pitcher ng tubig. Hindi ko maiiwan. E di ikaw, Leah. Utos ni Maricar, sumugod palapit. Ikaw ang sumagot, huwag mo akong bibigyan ng problema. Naramdaman ni Leah ang higpit sa dibdib. Hindi dahil natatakot siya sa telepono, kundi dahil sa bigat ng mga matang nakasunod sa kanya. Lalo na ang mga mata ni Vito na hindi man nakafocus sa kanya pero parang naroon pa rin ang anino ng presensya niya. Dahan-dahang ibinaba ni Leah ang tray sa service station. Sasagutin ko po, sabi niya mahinahon pero ang boses niya ay kontrolado, parang sinanay ng mahabang panahon na huwag magpahalata. Ayusin mo, sabi ni Maricar, pasaring, at huwag kang mag-iimbento ng kung ano-ano. Tumanggo si Leah, lumapit sa host stand. Sa gilid, si Jepoy ay nakatayo, tila gustong pigilan siya pero hindi makakilos. Si Diana nakatingin sa kanya na parang nagdarasal. Pag-angat niya ng receiver, naramdaman niya ang malamig na plastic sa palad. Good evening, Trattoria di Amore. Bati niya sa Tagalog accented English, pangkaraniwang sagot. How may I help you? Sandaling katahimikan sa kabilang linya. Tapos dumating lang boses. Lalaking malalim, mabilis magsalita at Italyano. Hindi simpleng Italyano na pang-tourist. Ito yung Italyano na may tono ng utos, may ritmo ng code, may bigat na hindi normal sa reservation. Pronto, conferma la consegna, chi parla? Hello, confirm the delivery, who is speaking? Nanlamig si Leah. May mga salita siyang narinig noon sa bahay, hindi sa masasayang usapan, kundi sa mga gabing pinapaupo siya ng nanay niya sa mesa at pinapabigkas ng mga pariralang parang pang-protokol. Hindi niya kailanman inisip na gagamitin niya iyon sa totoong buhay. Ma'am? Singhal ni Maricar, nakadungaw. Ano? Sino? Hindi sumagot si Leah kay Maricar. Sa isang iglap, bumalik sa ulo niya ang boses ng nanay niyang si Evelyn. Kapag may tumawag at ganito ang tono, huwag kang magpapanik. Huwag kang magpapakilala ng buo. Sumagot ka lang ng tama para makaligtas ka. Sa VIP table, si Vito Moretti ay bahagyang kumiling. Tila narinig ang Italyano mula sa receiver. Si Marco halos di gumalaw, pero ang mata kumislap. Si Leah, kahit nanginginig ang tuhod sa loob, pinanatiling steady ang boses. Parla una dependente, chi cerca? Isang empleyado ang nagsasalita. Sino ang hinahanap ninyo? Naglaho ang kulay sa mukha ni Diana. Si Jepoy napakurap, parang hindi makapaniwala. Sa kabilang linya, may sandaling pagtigil, parang nabigla rin ang tumatawag. Non giochi con me, serve il nome. Huwag mo akong paglalaroan, kailangan ko ang pangalan. Huminga si Leah ng dahan-dahan. Hindi niya ibibigay ang buong pangalan, pero kailangan niyang sagutin ng hindi nagmumukhang takot. Mi chiami Leah, dica soltanto cosa vuole.
Tawagin ninyo akong Lia. Sabihin ninyo kung ano ang kailangan ninyo. Mula sa VIP table, tumigil si Vito sa paghiwa ng steak. Ang kutsilyo niya ay nanatiling nakabitin sa ere, parang biglang lumitaw ang lumang alaala sa pagitan ng metal at karne. Si Marco, dahan-dahang ibinaba ang baso, tahimik pero halatang alerto. Ang tumatawag, tila lalong bumilis ang tono. Ascolta bene, sila parola candela e vera, allora chiudi, se non lo è, ripeti. Makinig ka, kung totoo ang salitang kandela, ibaba mo, kung hindi, ulitin mo. Hindi ito normal, hindi ito reservation, parang may sinusubok, parang may gustong makasigurado kung sino ang nasa linya. Sandaling tumama ang salitang kandela sa memorya ni Lia, hindi niya alam kung bakit pero parang pamilyar sa lumong notebook na minsang nakita niya sa drawer ng nanay niya. At doon siya napagtanto. Kung mali ang sagot niya, posibleng may masamang mangyari, hindi lang sa restaurant, kundi sa kanya. Pinili ni Lia ang pinakaligtas na paraan. Huwag magpakita ng takot, pero huwag ring magbigay ng sobra. Non capisco il codice. Qui le un ristorante, se avete un messaggio, lasciatelo. Di a Moretti che il tempo è finito. Nanigas ang likod ni Lia. Moretti, paano nalaman ang tumatawag? At bakit parang alam nilang naririto si Vito? Bago pa siya makasagot, naputol ang linya. Click! At naiwan si Lia na hawak ang receiver na parang biglang naging mabigat na bato. Sa loob ng trattoria, wala na ang dating ingay. Ang lahat ay nakatingin, hindi sa phone, kundi kay Lia. At sa gitna ng mga matang iyon, ang pinakamabigat ay ang kay Vito Moretti na ngayoy tuwid na nakatitig sa kanya. Mabagal na ibinaba ni Lia ang receiver, narinig niya ang sariling tibok ng puso. Mama Ricar, sabi niya sa normal na boses, walang reservation, naputol po. Anong naputol? Bakit ka kasi? Maricar. Isang salita lang kay Vito pero parang kutsilyong bumiyak sa hangin. Natigilan si Maricar, parang napipi. Sir? Dahan-dahang tumayo si Vito, hindi nagmamadali. Ang mga security niya gumalaw ng bahagya, naghanda. Si Marco, nakasunod ang tingin kay Lia na parang may bagong target sa radar. Lumapit si Vito sa host stand, hindi lalampas ng 2 metro kay Lia. Amoy niya ang mamahaling kolon pero mas ramdam niya ang presensya, yung presensyang parang may dalang desisyon. Anong sinabi? Tanong ni Vito. Mahina ang boses pero malinaw. Hindi ito tanong ng customer, tanong ito ng taong sanay makuha ang totoo. Hindi dapat magsinungaling si Lia pero hindi rin niya alam kung gaano kalalim ang dapat ibigay. Sa isip niya, nag-flash ang mukha ni Nico, ang ubo ni Tia Pura, ang butika ni Mang Rolly, lahat ng mundong pilit niyang pinoprotektahan. May nagsalita pong Italiano, sagot ni Lia, diretso. Sabi niya, may mensahe para sa inyo. Kumislap ang mata ni Vito. At sumagot ka, hindi tanong, pahayag. Opo, sagot ni Lia, hindi ko po alam na... Hindi mo alam, ulit ni Vito. Bahagyang ngumiti pero walang saya. Pero marunong ka. Sa gilid, si Diana ay napahawak sa bibig, parang pigil ang hikbi. Si Jepoy, nakayuko pero nakabantay. Si Chef Santi, lumabas sa kusina, punas ang kamay sa apron, mukhang nagtataka kung bakit biglang tahimik. Anong nangyayari? Tanong ni Chef Santi pero walang sumagot. Tumingin si Vito kay Marco, saglit lang, parang may silent na utos. Si Marco, bahagyang tumanggo. Balik ka sa trabaho, sabi ni Vito kay Lia, parang normal. Pero huwag kang aalis mag-isa mamaya. Nanlaki ang mata ni Maricar, sumingit agad. Sir, siya po. Isang tingin lang ni Vito kay Maricar at tila naubos ang hangin sa baga ng manager. Tumahimik ka, sabi niya, walang taas ng boses pero may bigat na hindi mo kayang labanan. Opo sir, bulong ni Maricar, namutla. Bumalik si Vito sa mesa nila, ngulit hindi na siya kumain. Ang kamay niya, bahagyang naninginig sa ilalim ng mesa, halos hindi halata. Pero si Marco, nakita. Si Attorney Felix, nakasimangot, mabilis na nagtatype sa phone, parang may tinatawag. Lumapit si Diana kay Lia, nanginginig. Ate, anong ginawa mo? Paano ka marunong?
Hindi ngayon, bulong ni Lia. Pinipigil ang sarili. Mamaya. Sa natitilang oras ng serbisyo, parang nag-iba ang mundo. Si Lia, nagsiserve pa rin ng pagkain pero ramdam niyang may mga matang sumusunod sa kanya. Hindi lang ng customers, kundi ng mga security ni Vito. Si Maricar, naglalakad na parang multo. Hindi makatingin sa kanya, pero halatang naghahanap ng pagkakataong ipahamak siya. Pagkatapos magsara ang trattoria, lumabas ang staff isa-isa. Si Chef Santi, pinauwi si Diana ng maaga. Si Japoy, dumungo sa labas, sinipat ang kalsada. Lia, bulong ni Japoy, may kotse sa tapat. Matagal na. Bago pa makasagot si Lia, dumating si Marco, kasama ang isang security na si Dario. Miss Aguirre, sabi ni Marco, malamig pero magalang. May sasabihin si boss, sandali lang. Parang gustong tumanggi ni Lia, pero alam niyang wala siyang karapatan dito. Lalo na't nakita niya si Vito sa malayo, papasok sa black SUV. Sa loob niyang SUV, tahimik ang hangin. Nakaupo si Vito sa likod, nakatitig sa dilim ng bintana. Si Marco sa tabi, si Attorney Felix sa harap. Ang driver, nanginginig ang kamay sa manivela. Boss, maingat na sabi ni Marco, baka trap yan. Baka ginagamit nila ang babae para makalapit. Tumawa si Vito, maikli, walang saya. Hindi siya marunong magsinungaling. Sagot niya, marunong siyang sumagot. Paano kung planted? Singit ni Attorney Felix, seryoso. Pero, totoo, kakaiba yung accent niya. Hindi siya natutuhan basta-basta. Napapikit si Vito. Sa isang segundo, bumalik ang isang lumang alaala. Isang babaeng Pilipina na mahihunog magsalita. Nag-translate sa isang mesa sa Europe at isang linyang nagligtas sa kanya mula sa kamatayan. Matagal niyang pinilit kalimutan ang pangalang iyon, pero ngayong gabi, parang bumalik lahat. Bumukas ang pinto ng SUV. Sa labas, nakatayo si Lia, hawak ang bag niya, pilit matatag. Nakita niya si Vito na nakatingin sa kanya na parang may hinahanap sa mukha niya. Mabagal na nagsalita si Vito. Halos pabulong pero sapat para marinig ng lahat sa loob ng kotse. At sapat para manginig ang driver at security. Huwag niyong papakawalan ng waitress. Utos niya. Hindi hanggat hindi ko nalalaman kung bakit pamilyar ang boses niya. Huwag niyong papakawalan ng waitress. Utos ni Vito. Mabagal ang bigkas pero mabigat ang tama. Parang may sinelyohang pasya. Sa labas ng black SUV, narinig ni Lia ang huling bahagi ng pangunyusap. Hindi man niya narinig lahat, pero sapat ang tono para maramdaman niyang hindi na ito simpleng VIP customer na nagtatanong lang ng pangalan. Nakatayo siya sa gilid ng kalsada, hawak ang strap ng bag niya, nilalamig kahit hindi malamig ang gabi. Nasa harap niya si Marco Balestri, nakasuit, parang walang emosyon. Sa likod ni Marco, ang security na si Dario, nakapuluputang tingin sa paligid. Si Maricar, mula sa pinto ng trattoria, nakasilip. Hindi makalapit, pero halatang gustong makita kung paano siya gigibahin ng kapalaran. Miss Aguirre, sabi ni Marco, magalang pakinggan pero may matalim na dulo. Sumama ka muna, may ilang tanong lang si boss. Hindi po ako pwedeng mawala ng matagal, sagot ni Lia, pinipilit panatilihing pantay ang boses. May kapating po ako naghihintay sa bahay tsaka may... Tapos na yung shift mo, putol ni Marco. Hindi ito pakiusap. Tumigil si Lia. Sa utak niya, biglang sumulpot ang mukha ni Nico. Naglilipat ng module sa mesa, nag-aabang ng ate. Biglang sumulpot ang ubo ni Tia Pura, ang maliit na butika ni Mang Rolly, ang mga bayarin na parang laging may bagong paraan para sumingit. Kung sasama siya at may mangyaring masama, sino ang maiiwan? Lumapit si Vito mula sa loob ng SUV, bahagyang lumabas ang ulo sa pinto. Lia, tawag ni Vito. Simpleng bigkas ng pangalan niya pero parang sinusukat. Kung ayaw mong sumama, sabihin mo, pero maghanda ka sa magiging dahilan ng mga tao sa paligid mo. Nalanok si Lia ang laway. Alam niyang ibig sabihin, pwedeng masira ang trabaho niya, pwedeng maipit ang pamilya niya sa tsismis o sa takot. At sa ilalim ng lahat ng iyon, may mas madilim pang posibilidad na may mga taong ang problema ay hindi natatapos sa tanggal ka. Sandali lang po, pwede po ba akong mag-text sa kapatid ko? Tumingin si Vito kay Marco. Tumanggo si Marco,
parang pinagbigyan. Inilabas ni Leah ang luma niyang phone at nag-type ng mabilis. Nico, may emergency sa work. Huwag kang lalabas. Ilock mo pinto. Bantayan si Tia. Text mo ako. Hindi siya sigurado kung makakatulong, pero iyon lang ang kaya niya. Pag-upo niya sa SUV, hindi siya siniko o sinigawan. Mas nakakatakot iyon. Ang pagiging maayos. Parang sinasabi ng lahat, may kontrol kami. At ikaw, wala. Makinig ka, sabi ni Vito habang umaandar ang sasakyan. Hindi ko gusto ang drama. Gusto ko ang totoo. Saan mo natutunan ang Italiano? Sa nanay ko po, sagot ni Leah agad. Tinuruan niya ako noon. Pangalan ng nanay mo? Tanong ni Vito, nakatitig sa dilim sa labas. Saglit na nag-atubili si Leah. Evelyn. Evelyn Maristela Aguirre. Hindi gumalaw ang mukha ni Vito, pero may kakaibang tahimik na paghinga. Si Attorney Felix sa unahan, napatingin sa rearview mirror, parang may nabangga ang pangalan sa isip niya. Evelyn Maristela. Ulit ni Vito, halos bulong. At tinuruan ka ng Italiano. Para saan? Hindi ko po alam lahat, sagot ni Leah, mas nagiging emosyonal ang boses. Sabi niya, may mga salita raw na kailangan kong malaman kung sakaling may tumawag at... Gaya mayon, singit ni Marco, walang ngiti. Tumahimik si Leah, hindi siya tanga. Alam niyang may binubuo silang larawan sa utak nila at sa larawang iyon, siya ang maaaring maging banta. Hindi siya dinala sa madilim na bodega. Dinala siya sa isang malinis na bahay sa tahimik na street. Hindi sobrang yaman, pero halatang secure. May gate, may CCTV, at may matandang babaeng nagbukas ng pinto na parang siya ang totoong may-ari. Si Aling Sabela Rueda, nakabestida, maayos ang buhok, pero matalim ang mata. Pasok iha, sabi ni Aling Sabela, parang normal lang na may bisita. Kain ka muna, baka gutom ka. Hindi po ako. Nagsimula si Leah, pero pinutol siya ni Marco. Sumunod ka, malamig na utos. Sa loob, may amoy ng linis at kape. Pinaupo siya sa mesa. Naglagay si Aling Sabela ng tinapay at mainit na tsaa sa harap niya. Huwag kang matakot, sabi ng matanda, mahinahon. Kung may masama silang balak, hindi ka na dapat kumakain pa. Hindi alam ni Leah kung iyan ba'y pampalubag loob o mas nakakakabang katotohanan. Lumabas si Vito sa kabilang kwarto, may dalang file na kulay itim. Sa mesa, inilapag niya iyon. Magsisimula tayo sa simple, sabi niya. Ilang taon ka na? 24 po. May tatay ka? Tanong niya, direkta. Umiling si Leah. Wala na po, matagal na. Si Vito, kumindat sa sarili niyang alaala. Ang nanay mo, anong trabaho niya? Interpreter po, sagot ni Leah. Bahagyang lumakas ang loob dahil totoo naman. Minsan po, may mga conference, may mga meeting. Hindi ko po alam lahat. Bata pa po ako noon. Interpreter, ulit ni Vito. At ngayon, naroon ang kakaibang bigat sa boses niya. Sa embassy? May mga ganun po, sagot ni Leah, pilit hindi umiiyak. Pero nang mamatay siya, wala na po akong alam. Basta iniwan niya lang sa akin yung ilang notebook at yung mga salitang bapat kabisado ko. Tumayo si Vito, lumakad palayo ng ilang hakbang, parang hindi niya titingnan si Leah habang pinipigilan ang kung anong emosyon. Si Marco, nakatingin pa rin kay Leah na parang sinisiyasat ang bawat hinga niya. Boss, sabi ni Marco, baka hindi niya alam, pero baka may nakamasid sa kanya, may gumamit sa kanya. Kung ganun, hindi mo kailangan mag-lecture. Putol ni Vito, hindi tumaas ang boses, pero naging mas matalim. Kailangan ko ng katibayan. Paano kung tawagan natin, singit ni Attorney Felix sa phone. May kilala akong Italianong pari dito sa Maynila. Matagal na, marunong makilala ng accent at kung natural ba. Dahan-dahang tumanggo si Vito. Gawin mo. Paglabas ni Attorney Felix para tumawag, si Aling Sabela ang naiwan sa kusina. Kunwari nag-aayos ng plato pero halatang nakikinig. Lumapit siya kay Leah at bumulong. Kung may mahal ka sa buhay, iha, maging matatag ka. Hindi lahat ng kulungan may bakal. Minsan, pangalan lang. Napalunok si Leah. Ate ko po, wala na. Ako na lang ang meron si Nico. Sa labas ng safe house, sa ibang mundo,
nagsisimula ang gulo. Sa Trattoria da Amore, nagtipon ng staff kinaumagahan. Pinatawag ni Maricar ang HR officer na si Rhea Montelibano. Naka-blazer, may dalang folder na parang hatol. Nasa gilid si Diana, halatang puyat. Si Chef Santi, nakahalukip-kip, masama ang tingin. Official report, sabi ni Maricar. Kunwari malinis ang boses. Nawawala si Lia at bago siya mawala, may complaint na may nawawalang tip money sa drawer at huminto siya. Tumingin kay Rhea. May impormasyon din akong may foreign contact siya. Baka may kung anong kalokohan. Hindi totoo yan, putok ni Diana, nanginginig pero lumalaban. Si Lia ang pinakamasipag dito. Kung may nagnanakaw, hindi siya yon. Diana, sabi ni Rhea, malamig. Mag-ingat ka sa sinasabi mo. May proseso tayo. Proseso? Sumabat si Chef Santi. Lumalim ang boses. Kung proseso lang, edi tanungin niyo muna, sino huling humawak ng drawer? Sino may access? Huwag kayong magparatang. Namula si Maricar. Chef, huwag po kayong nakikialam sa HR. Kapag staff ko ang sinisira mo, makikialam ako, sagot ni Chef Santi. At kung totoo man na nawala siya, bakit wala kayong pakialam kung nasaan? Sa gilid ng kitchen door, nakatayo si Japoy, tahimik pero nakatingin sa labas na parang may hinihintay. Nang makalusot siya sandali, nagmamadali siyang lumabas at tinawagan ang barangay tanod na kilala niya, si Tanod Isko Valdez. Isko, bulong ni Japoy sa phone, may kinuha kagabi sa Trattoria. Babae, pangalang Lia Aguirre. May SUV na black, plate, hindi ko nakuha lahat pero may 7 sa dulo. Sigurado ka? Tanong ni Tanod Isko. Mabigat ang hininga. Sigurado, sagot ni Japoy. At may lalaking parating nasa labas, nakasombrero, parang nagmamasid. Ihahanap ko, pero Japoy, mag-ingat ka, baka hindi lang to barangay level. Samantala, sa eskwelahan ni Nico, pilit niyang tinapos ang klase kahit nanginginig ang kamay sa ballpen. Paulit-ulit niyang tinitingnan ng phone, naghihintay ng reply ng ate niya. Wala. Paglabas niya ng gate, naroon ang lalaking nakasombrero. Ngayon, mas malinaw ang mukha, si Ramon Quintanar. Lumapit siya, parang normal lang, parang kuya na magtatanong ng direksyon. Ikaw si Nico? Tanong ni Ramon, mababa ang boses. Napaatras si Nico. Sino po kayo? Ngumiti si Ramon pero walang lambing. Relax, tanong lang, nasaan ate mo? Hindi sumagot si Nico. Tumakbo ang tingin niya sa paligid, naghahanap ng guard. Nanginginig ang tuhod niya. Hindi ko alam, sagot niya, pilit matapang, at kahit alam ko, hindi ko sasabihin. Lumapit si Ramon ng kaunti. Mas mabuti sa'yo yan, pero sabihin mo sa ate mo, may mga taong hindi natutuwa sa mga babaeng biglang marunong mag-Italiano. Bago pa makasigaw si Nico, tumalikod si Ramon at naglakad palayo. Parang wala lang. Naiwan si Nico na nanginginig, hawak ang phone, at sa unang pagkakataon, naiintindihan niyang hindi lang trabaho ng ate niya ang nakataya, pati buhay nila. Sa safe house, nakaupo si Lia sa mesa, hindi halos kumakain. Sa labas ng bintana, tahimik ang kalye, pero sa loob niya, may unos. Narinig niyang bumalik si Attorney Felix kasama ang balitang parating ang Italianong pari. Boss, sabi ni Felix kay Vito sa sala, darating si Padre Enzo Caravelli mamayang hapon. Kilala yan sa community, maingat, hindi madaldal. Tumanggo si Vito pero nakatingin kay Lia na parang may hinahanap na sagot sa mukha niya. Lia, sabi ni Vito, mas mababa na ngayon ang boses, halos hindi na utos. Kung may itinatago ka, ngayon ang oras. Napapikit si Lia. Sa dibdib niya, bumalik ang boses ng nanay niya. Ang mga gabing pinapabigkas niya ang mga salitang hindi niya naiintindihan. Ang mga paalalang huwag magtiwala agad at ang huling yakap bago ito nawala. Wala po akong itinatago para saktan kayo, sabi ni Lia, basag ang boses pero matatag ang tingin. Pero may mga bagay din akong hindi ko naiintindihan kahit tungkol sa sarili ko.
At habang papalapit ang hapon, papalapit din ang katotohanan. Hindi pa buo pero sapat na para maramdaman ni Leah na ang buhay niyang pinilit gawing simple ay unti-unting binubuksan ng mga taong sanay maghukay ng lihim. "Wala po akong itinatago para saktan kayo," sabi ni Leah, basag ang boses pero pilit na matatag. "Pero may mga bagay din akong hindi ko naiintindihan kahit tungkol sa sarili ko." Sa sala ng safe house, hindi gumalaw si Vito Moretti. Nakaupo siya sa isang armchair na parang trono ng tahimik na paghuhukom habang si Marco Balestri ay nakatayo sa likod, mga kamay nakapulupot sa harap, tila handang sumalo ng anumang utos. Si Attorney Felix Tagle naman, paulit-ulit ang pagtingin sa phone, parang may inihintay na taong makakapagpatunay o makakapagbagsak. "Mamayang hapon," sabi ni Felix. "Darating na si Padre Enzo." Sabi ko sa kanya, discreet. Discreet, ulit ni Marco, bahagyang ngumisi. Kung talagang walang tinatago yung babae, bakit nanginginig? Kung ikaw ang dinukot mula sa trabaho at hindi mo alam kung uuwi ka pa, balik ni Leah, hindi sumisigaw pero masakit ang tono. "Hindi ka ba manginginig?" Saglit na napatingin si Marco sa kanya, mata sa mata. May pailalim na galit, hindi dahil sa sagot, kundi dahil may tapang si Leah na hindi niya inaasahan. "Enough," sabi ni Vito, isang salita lang ngunit nagbawas ng tensyon sa hangin. Pagkatapos, tumayo siya, lumapit sa bintana, nakatanaw sa tahimik na kalsada. "Leah, hindi kita kinuha para takutin. Kinuha kita para protektahan." "Protektahan?" Ulit ni Leah, halos mapatawa sa sakit. "Paano po magiging proteksyon ng hindi ko alam kung buhay pa ba ang kapatid ko ngayon?" Tumigil si Vito, halatang tumama. Tumalikod siya, tumingin kay Felix. "Tawagan mo yung tao mo," utos niya. "Siguruhin mong walang sumusunod sa kapatid niya." Tumanggo si Felix, mabilis na lumabas sa kabilang kwarto para tumawag. Sa kabilang mundo, sa masikip nilang apartment, nanginginig si Nico habang nakatitig sa pintuan. Nakahiga si Tia Pura, inuubo, pinipilit magpakatatag. "Bakit ka umiiyak?" tanong ni Tia Pura, paos. "Nasaan si Leah?" "Hindi ko po alam, Ti," sagot ni Nico, pilit pigilan ng luha. May lalaking nagtanong kanina sa labas ng school. Alam niya yung Italiano. Sabi niya, sabihin ko raw kay ate." Napaupo si Tia Pura kahit masakit. "Italiano?" bulong niya, at sa isang iglap, may takot na matagal nang nakabaon ng lumitaw sa mata niya. "Anong itsura nung lalaki?" "Nakasombrero. Parang normal lang pero..." Naminginig si Nico. "Parang may masama." Lumapit si Nico sa bintana, sinilip ang kalsada. Sa malayo, may anino ng lalaking dumaan, parang sinusuri ang lugar. Mabilis siyang umatras at isinara ang kurtina. Sa butika ni Mang Rolly, halos tumakbo si Nico hawak ang lumang phone. "Mang Rolly, hindi umuwi si Ate Leah. May taong nagtatanong sa kanya." Nanlaki ang mata ni Mang Rolly. "Anak, kalma. Huminga ka. Anong nangyari?" "May lalaki. Sinundan ako. At si Tia Pura, natatakot po siya pag naririnig yung Italiano." Pinaupo ni Mang Rolly si Nico, saka tinawag ang isang kapitbahay na dating tanod si Kuya Benji Araneta na sakto ring bumibili ng gamot. "Benji," sabi ni Mang Rolly, "samahan mo tong bata pabalik. Magbantay kayo. Huwag kayong lalabas ng kayo lang." "Oo, Mang Rolly," sagot ni Kuya Benji, seryoso ang mukha. "Ihahandle natin to ng maingat." Samantala, sa trattoria, nagliliyab ang chismis. Tinawagan ni Diana ng paulit-ulit si Leah pero hindi sumasagot. Si Chef Santi, masama ang tingin kay Maricar at kay Rhea Montelibano na pilit pa ring pinipirmahan ang incident report. "Hindi yan pipirmahan," maining na sabi ni Chef Santi. "Hanggat hindi natin alam kung nasaan si Leah, walang report-report." "Chef, policy," simula ni Rhea. "Policy ang ginagamit nyo para manira," putol ni Diana, naningilid ang luha. Kung si Leah ang nagnakaw, bakit siya ang laging naiiwan sa closing? Bakit siya ang laging pinagpapabigat? Sa gilid, si Jepoy, tahimik ngumit gumikilos. Tinext niya si Tanod Isco Valdez. "May galaw." Si Nico tinanong sa school, lalaking nakasombrero. Pangalan daw Ramon Quintanar, sabi ng guard.
Mabilis ang reply ni Tanod Isko Valdez. Huwag kayong papalag, I'll coordinate, may kilala akong pulis sa precinct. Bumalik tayo sa safe house 3:00 na ng hapon. Dumating ang sasakyan, bumukas ang gate, pumasok ang isang matandang pari na may maomong mukha, mulit matalim ang mata, Padre Enzo Caravelli. May dala siyang maliit na bag at rosaryo, pero ang lakad niya ay parang taong sanay sa mga lihim na naririnig sa kumpisahan. Vittorio, bati ni Padre Enzo, Italyano ang bigkas, ngulit may halong pagod. Matagal tayong hindi nagkita. Hindi kumibo si Vito agad. Padre, sagot niya, parang may bigat na hindi kayang ipaliwanag. Kailangan ko ang pandinig mo at ang katotohanan. Tumingin si Padre Enzo kay Lia. Ikaw ang babae, sabi niya, mahinahon. Ikaw ang nagsalita. Tumango si Lia, hindi sigurado kung paano gagalaw. Maupo tayong lahat, utos ni Vito. Walang drama, walang sigawan. Uupo sana si Marco malapit kay Lia, pero tumingala si Padre Enzo at nagsalita. Marco, doon ka sa dulo. Ang mga tanong ko, hindi kailangan ng baril. Nagliwanag ang panga ni Marco, pero sumunod. Lumapit si Padre Enzo kay Lia, parang guro. Iha, sabi niya, sabihin mo sa akin paano mo binigkas ang mga salita, hindi ang mismong mensahe, ang paraan. Napapikit si Lia at binigkas niya ulit, maingat. Mi chiami Lia, di ka soltanto cosa vuole. Tahimik ang sala, parang kahit ang hangin nakikinig. Dahan-dahang tumango si Padre Enzo. Hindi ito natutunan sa YouTube, sabi niya, diretso. Ang accent mo, may halong formal na Italian pero may bakas ng Maynila. Ibig sabihin, tinuruan ka ng taong tunay na gumamit nito sa trabaho. Interpreter, negotiator. Napatingin si Vito sa kisame, parang may gumuhit na alaala. Kaya mo bang matukoy kung anong klaseng tawag iyon? Tanong niya. Narinig ko sa pagsasalaysay ni Felix, sagot ni Padre Enzo. Code phrase, hindi pang reservation. At kung binanggit ang apelyido mo, Vittorio, babala iyon. May gustong magsabi sa'yo, may galaw laban sa'yo. Bumilis ang paghinga ni Vito. Si Felix, napatingin sa phone, parang may nabasang masama. Si Marco, bahagyang numisi, pero mabilis niyang tinago. Bumukas ang pinto ng safe house. Pumasok ang isang babae na elegante, naka-neutral blazer, may dalang folder na parang may bitbit na buong sistema ng mundo. Julia Santoro. Julia, sabi ni Vito, tila nagulat pero hindi nagtataka. Bakit ka nandito? Dahil may sumunod sa akin hanggang parking, sagot ni Julia, seryoso. At ang pangalan mo, Vittorio, lumulutang na naman sa mga papeles na ayaw mong makita. Napatingin si Lia kay Julia. Hindi niya kilala, pero ramdam niyang ito ang uri ng taong hindi basta natitinag. Lia, sabi ni Julia, tumingin sa kanya. Ikaw ang dahilan kung bakit gumalaw ulit ang lumang kaso. Hindi ko po, simula ni Lia, pero pinigilan siya ni Vito sa pagtaas ng kamay. Padre, sabi ni Vito, mabigat. Kung babala iyon, sino ang nagpadala? Umupo si Julia, inilapag ang folder. May faction sa Italy na gustong linisin ang mga lumang utang at may lokal na kumikilos para maging tulay, paliwanag niya. May mga pangalang lumitaw, mga kontak dito sa Manila. Saglit na tumama ang tingin ni Julia kay Marco. Isang kisap lang, pero sapat para magbago ang ekspresyon ni Marco ng bahagya. Nakakatawa, sabi ni Marco, malamig. Baka gusto niyo rin akong isama sa listahan ng multo. Hindi pinansin ni Julia. Sa halip, tumingin siya kay Vito. Ang mas mahalaga, bakit marunong ang waitress at bakit may koneksyon ang nanay niya sa pangalan mo? Sa salitang iyon, nanay, parang may biglang pagguho sa dibdib ni Lia. Hindi na niya kayang manatiling tahimik. Tumayo siya, nanininig, pero hindi para magmakaawa, para ilabas ang matagal niyang kinikimkim. May notebook ang nanay ko, sabi ni Lia, halos pabulhon. Hindi ko dala ngayon, nasa bahay, nakatago sa drawer, sa ilalim ng lumang larawan niya. Tumayo si Vito, biglang naging alerto. Anong nasa notebook? Mga salita, sabi ni Lia. Mga pangalan, mga petsa na hindi ko maintindihan. Anong pangalan?
Tanong ni Vito, mas mababa ang boses. Lumunok si Lia. Moretti, parang may kumuryente sa sala. Si Padre Enzo, napapikit. Si Julia, bumigat ang tingin. Si Felix, napamura ng mahina. Si Marco, hindi gumalaw, pero ang mata niya kumislap ng mapanganib. Hindi ko alam kung bakit, dagdag ni Lia, naningilid ang luha. Pero nakita ko, naka-underline, parang babala o parang utang. Dahan-dahang lumapit si Vito kay Lia. Hindi nananakot, mas nakakatakot ang lungkot sa mukha niya. Evelyn, bulong niya, parang matagal ng pangalang ipinagbawal sa sarili. Evelyn Maristela. Tumingin si Padre Enzo at sa unang pagkakataon, nabasag ang yelo ng mafia boss. Padre, sabi ni Vito, paos, kung may babaeng interpreter noon sa isang mesa sa Europe, kung hindi dahil sa kanya, patay na ako. Tumango si Padre Enzo, parang alam na niya ang kasunod. At kung anak ito Lia. Sabi ng pari, kaya ka nanginginig. Dahan-dahang huminga si Vito, saka tumingin kay Felix. Kunin niyo ang notebook. Maingat. Huwag idadamay ang bata at ang tiyahin. Oo boss, sagot ni Felix, mabilis. Pero bago siya makalabas, sumingit si Julia. Malamig ang boses. At bago kayo kumilos, tandaan nyo, may taong gustong mauna sa inyo. Kung may lokal na tulay, posibleng nasa loob ng grupo mo. Saglit na katahimikan. Ang bigat ng salitang loob ay parang punyal na dahan-dahang isinaksak sa hangin. Si Vito, dahan-dahang tumingin kay Marco. Hindi pa siya umaakusa, hindi pa siya sumisigaw, pero sa mata niyang iyon, naroon ang unang bitak ng tiwala. At si Marco, kahit ngumiti ng maliit, hindi na niya naitago ang bahagyang pagkahipot ng mata. Parang may lihim na gustong makalabas pero kailangan niyang kontrolin. Sa labas ng safe house, sa isang sulok ng kalye, may lalaking nakasombrero na tila nag-aabang sa tamang sandali, si Ramon Quintanar. At sa phone niya, may mensaheng pumasok. Nandun na sila, bilisan mo. Sa apartment naman, nakaupo si Nico sa tabi ni Tia Pura. Hawak ang kamay ng matanda, habang si Kuya Benji ay nakabantay sa pinto. Sa butika, nananalangin si Mang Rolly na sana bago lumalim ang gulo, makauhi si Lia ng buo. Pero sa gabing iyon, malinaw na. Hindi na ito tungkol sa isang tawag sa telepono. Ito na ay tungkol sa isang pangalang ayaw banggitin dahil sa bawat pagbigkas nito, may buhay na nababago at may taong handang pumatay para manatiling tahimik ang nakaraan. Hindi na ito tungkol sa isang tawag sa telepono. Yon ang pinakamalinaw na tumatak sa isip ni Lia habang nakaupo siya sa safe house. Hawak ang tasa ng tsaa na hindi naman niya halos mainom. Sa labas, may lalaking nakasombrero, si Ramon Quintanar, na tila anino sa kanto. At sa loob, may mas malaking panganib, ang posibilidad na ang kalaban ay hindi nasa labas ng pinto, kundi nasa loob ng mismong grupo ni Vito. Huminga ng mabigat si Vito Moretti at tumingin kay Attorney Felix. Kunin niyo ang notebook, utos niya. Pero maingat, ayokong masaktan ng kapatid at tiyahin niya. Boss, sabi ni Felix, seryoso. Kung may nakaabang na lokal, dapat may kasama tayong hindi halata. Tumanggo si Vito. Julia, tawag niya, at tumingin sa eleganteng auditor na si Julia Santoro. May kakilala ka sa mga ahensya rito? Meron, sagot ni Julia. Walang paligoy, pero ayokong gamitin to bilang brute force. Mas malinis kung mahuhuli natin silang may hawak na ebidensya. Malinis, ulit ni Marco Balestri at bahagyang ngumisi. Sa mundong to, wala nang malinis. Tinamaan si Vito sa tono ni Marco. Hindi niya pinatulan. Sa halip, bumaling siya kay Padre Enzo Caravelli. Padre, sabi niya, kailangan kong malaman kung ano ang koneksyon ni Evelyn sa akin. Pero bago yon, kailangan kong iligtas ang pamilya ni Lia. Tumanggo si Padre Enzo. Ang unang utang ng tao, Vittorio, ay buhay, hindi pera. Mabilis ang kilos ni Felix. Tinawagan niya si Tanod Isko Valdez gamit ang contact na nakuha niya sa mga local connections na tahimik niyang binuo sa loob ng taon. Hindi alam ni Isko kung sino ang kausap niya sa kabilang linya, pero alam niyang hindi ito simpleng usapan.
Tanod Isko, sabi ni Felix, mahinahon. May banta sa isang pamilya sa ermita. Kailangan namin ng mata sa paligid. Hindi pulis na nakakaalarma. Barangay, kaya mo? Nagdalang isip si Isko. Kaya ko, pero sino ka? Isang taong gustong siguraduhin na walang batang madadamay. May lalaking nakasombrero na umiikot, pangalang Ramon Quintanar. Tahimik si Isko saglit, tapos lumalim ang boses. Yang Ramon? May record yan dito. Hindi nahuhuli kasi laging may kumakampi. Sige, I'll handle. Kasabay noon, sa apartment ni Lia, nagkikiskisan ang kaba at pagod. Si Nico halos hindi na humihinga sa takot, habang si Tia Pura ay hawak ang dibdib, inuubo. Nasa pinto si Kuya Benji Araneta, nakadungaw, parang bantay sa digmaang natahimik. Kuya Benji, pabulong ni Nico, paano kung bumalik yung lalaking iyon? Hindi ka lalabas, sagot ni Benji marinim. At kung may kumatok na hindi mo kilala, huwag mong bubuksan. Ako ang haharap. Sa labas, dumaan ang anino ni Ramon Quintanar. Mabagal ang lakad, parang wala lang. Ngunit sa bulsa niya, may phone na tumunog. Binuksan niya ang mensahe. Kunin ang notebook bago nila makuha. May bayad pag nauna ka. Ngumiti si Ramon at sa ngiting iyon, walang kabutihan. Nang gabing iyon, nagplano ang dalawang panig ng sabay. Sa safe house, si Vito ay nagbigay ng malinaw na utos. Felix, Julia, kayo ang magko-coordinate. Marco, lumingon siya sa kanang kamay. Ikaw ang mananatili rito. Bantayan mong babae. Mumiti si Marco pero hindi umabot sa mata. As you wish, boss. Napatingin si Lia kay Marco, ramdamang lamig. Hindi niya masabi kung bakit pero may kutob siyang hindi ligtas ang ngiting iyon. Bago umalis si Felix at Julia, lumapit si Julia kay Lia. Lia, sabi niya, mas banayad ang tono kaysa kanina. Hindi ito kasalanan mo, pero kailangan mong maging matapang. Kapag nakuha natin ang notebook, mas mauunawaan mo rin ang nanay mo. Hindi ko po gusto ang gulong to, sagot ni Lia, nangingilid ang luha. Gusto ko lang mabuhay ng tahimik. Tumanggo si Julia. Minsan ang tahimik na buhay, ipinaglalaban muna. Umalis sila. Hindi halata, hindi convoy. Dalawang sasakyan lang, parang ordinaryong gabi. Sa kabilang banda, sa trattoria, nagsisiksikan ang chismis at takot. Si Maricar, nag-iikot na parang leon sa opisina, hawak ang phone. Tinawagan niya si Rhea Montelibano. Rhea, siguraduhin mong hindi babalik si Lia dito na parang hero, sabi niya. Pabulong pero madiin. Kung babalik yan, tayo ang mapapahiya. May memo na, sagot ni Rhea, malamig. Pending investigation ang status niya. Kung may VIP issue, mas lalo tayong dapat mag-ingat. Hindi nila alam na ang VIP issue ay mas malalim kaysa sa kaya nilang kontrolin. Sa apartment, bandang 10:00 ng gabi, may kumatok. Mahina lang, parang kapitbahay. Nanigas si Nico. Si Benji, dahan-dahang lumapit sa pinto, sumilip sa pihol. Isang lalaki, nakasombrero. Si Ramon. Good evening, sabi ni Ramon. Malumanay ang boses na parang walang balak. Nandyan ba si Evelyn? Si Lia pala. May ibibigay akong message. Hindi sumagot si Benji. Sa halip, huminga siya ng malalim at sumigaw palabas. Walang Lia dito. Umalis ka. Humalakhak si Ramon ng mahina. Kuya, huwag kang masyadong matapang. Tanong lang, nasa ng notebook, yung iniwan ng nanay niya? Hindi naman ako masamang tao. Sa loob, napaupo si Tia Pura, hawak ang dibdib. Nico, pabulong niya, yung notebook, huwag mong ipapakita. Yun ang dahilan kung bakit. Bakit Ti? Naninginig si Nico. Napapikpit si Tia Pura. Dahil may tinulungan ang mama mo noon at may mga taong ayaw mabunyag yun. Sa labas, humugot sila mo ng maliit na kutsilyo. Hindi baril, hindi eksena, kundi pangtakot lang. Buksan nyo na, sabi niya, mas malamig na. Ayokong mag-ingay. Bago pa malumala, dumating ang dalawang tanod sa dulo ng eskinita, kasama si Tanod Isko Valdez. Nagsigawan sila. Hoy, anong ginagawa mo dyan?
Napalingon si Ramon. Sa isang segundo, nagbagong mukha niya. Alam niyang hindi siya dapat mahuli sa aktong ganito. Tumakbo siya palayo, mabilis, parang aninong biglang naglaho sa dilim. Habol! Sigaw ni Isko, pero hindi na siya hinabol ng malayo. Mas mahalaga ang pamilya sa loob. Lumapit siya sa pinto at kumatok ng mahinahon. Ako to, Isko, Tanod, ligtas na, buksan nyo. Dahan-dahang binuksan ni Benji ang pinto. Salamat, sabi ni Benji, hingal. Paano nyo nalaman? May nag-text, sagot ni Isko, hindi nagdetalye. Basta mag-ingat kayo, may naghahanap ng gamit, may dokumento. Sa sandaling iyon, dumating si Felix at Julia, hindi nakasuit, naka-simpleng damit, parang ordinaryong tao. Nagpakilala si Felix kay Benji at kay Isko sa maikling paraan. Kaibigan, may kailangang kunin para matapos to. Si Nico, nanginginig, tumingin kay Julia. Nasaan po ate ko? Huminto si Julia, lumuhod para pantayan ang mata ng bata. Ligtas siya, sagot niya, tapat. Pero kailangan naming makuha ang notebook para matapos ang habol. Umiyak si Nico, hindi na napigilan. Ate, gusto ko lang siyang umuwi. Sa loob ng kwarto, itinuro ni Tia Pura ang lumang drawer. Nandyan, sabi niya, pahos, nakalagay sa ilalim ng larawan ni Evelyn. Kinuha ni Felix ang notebook. Luma, may kupas na takip, may mga pahinang puno ng pangalan, petsa at mga salitang Italiano na parang lihim na hindi dapat mabasa ng basta-basta. Pagbukas ni Julia sa isang pahina, nakita niya ang naka-underline. Moretti, debito di vita, utang na buhay. Nanlaki ang mata ni Felix. Boss needs to see this, bulong niya. Pero bago sila makaalis, may dumating na mga taong may dalang sasakyan sa dulo ng eskinita. Hindi tanod, hindi pulis, mga lalaking nakaitim, halatang hindi taga rito. Sa unahan, si Ramon Quintanar, pawis, galit at nakangisi. Akala niyo ba tapos na? Sabi ni Ramon, humihingal. Ang bilis niyo naman, pero hindi niyo yan madadala. Nanlaki ang mata ni Nico. Napahawak si Tia Pura sa dibdib, halos himatayin. Mabilis ang kilos ni Isko at Benji. Tinulak nila ang pinto para isara pero si Ramon sinipa ang gilid, halos mabuksan. Sa sandaling iyon, tumunog ang phone ni Felix. Isang tawag. Nakita niya ang caller ID. Marco. Saglit siyang natigilan. Bakit tatawag si Marco ngayon? Sinagot niya. Ano? Sa kabilang linya, malamig ang boses ni Marco. Felix? Sabi niya, dahan-dahan. Narinig ko na nakuha niyo ang notebook. Namlamig si Felix. Paano mo nalaman? Tumawa si Marco ng mahina. Hindi mahalaga. Ang mahalaga, ibalik niyo yan dito, ngayon. At huwag kang magpapaka-hero kung ayaw mong may masaktan, lalo na yung bata. Nagkatiginan sina Felix at Julia. Sa isang iglap, naging malinaw ang babala ni Julia kanina. Posibleng nasa loob ng grupo mo. Sa loob ng safe house, naiwan si Lia kasama si Vito at si Padre Enzo. Ngunit may masamang kutob si Lia. Ramdam niyang may nangyayaring hindi niya nakikita. Sir Vito, mahinang sabi ni Lia, nasan po si Felix? Nasan po si Julia? Yung kapatid ko. Bago makasagot si Vito, bumukas ang pinto. Pumasok si Marco, maaliwalas ang muka, parang walang problema. Ngunit sa likod niya, may dalawang security na hindi pamilyar, hindi sina Dario. Boss, sabi ni Marco, may balita. Nakuha na nila ang notebook. Tumayo si Vito, mabilis ang mata. Nasaan sila? Papunta na, sagot ni Marco. Pero boss, kailangan nating magdesisyon. Kasi kapag nabasa mo yan, may mga pangalan na babagsak. At hindi lahat sa atin, handang bumagsak. Tumahimik si Vito. Sa unang pagkakataon, malinaw ang panganib sa loob ng sariling bahay. At si Lia, kahit naninginig, unti-unting nauunawaan ang tunay na laban. Hindi na siya basta waitress na napilitang sumagot ng tawag. Siya ang susi sa isang lumang utang at sa isang bagong digmaan kung saan ang unang talo ay maaaring buhay ng mga taong mahal niya.